O salamat karon nga nata nakaanhi nga maayo ang paano panahon o pwede sa i-green na to ang mga katapan. Kumusta? Welcome ni Tantanan karon o salamat dito sa Ginoo nga nakakaroon may paglawas. Bahala na mga usapay mga kakulian pero kaya ra gyud kay naa si Lord. Pwede kita magtindog. Magampo. Says, we thank you, Lord, for this wonderful evening, Lord Jesus. As we gather tonight, we thank you and grateful to you that we came here, Lord, with great joy sa mga opportunity na time na namin ka, Lord, would have, Lord. Thank you for everything you have given us, Lord, for all the blessings, the provisions, Lord, kada adlaw namo, Lord, nga tubang, Lord Jesus, salamat sa imong protection given sa may panglawas. Salamat, Lord, sa guidance. We ask you, Lord, for all the love kinugni pag munta, Lord, tagaan kami o may pangunaw na always, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa amo ang panibamong tonight, Lord Jesus. I-open ang amo ang hearts and minds na ma-understand ko sa name mo, Lord, na among madungo. Salamat, Lord. We love you. Amen. Sa Psalm 5, 1-2, thanks to the Lord, His name, known among nations, what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts.
ingon sa paya ato ang mga na sinati. Thank you, Lord, sa imo ang gugma o tuloy ka na mo always, Lord. Kung wala ka, wala usad ka na lang, Lord Jesus. Nalibay na ng wala.
continue, Lord, to sing you, Lord Jesus, for praising you, Lord. Thank you, Lord, for the love and mercy that you have given us always, Lord Jesus. We commit to you, O Lord, ang tanan, Lord Jesus, sa among kanya-kanya ng pamilya, Lord. We surrender all our burdens, our everyday living, Lord Jesus. As we hear your word tonight, Lord, open our hearts and minds, Lord Jesus. Thank you, Lord. We love you, Lord. Pwede na kita mag-iwan. Sa tunda ang Ginoo magkamaayo ka nato sa atong pag-anhidinhi o sa atong pag-simba kaniya. Karong gabi, iskutan nato kung paunsa na likon sa Ginoo ang iyang simbahan. Paunsa niya palikon o ginalikon ang iyang simbahan. Sa kinahanglanon sa usa ka kontraktor para makapatukod siya o ligon na building. Gawas nga dapat na siya kwarta, maayo na plano, sa may kailangan niya para sigurado yun galikon ang building ay mapatukod sa kinahanglanon. Una siguro manpower. Ang mga tao, mga trabahante ng mga dedicated, ang matiulanon ng mga trabahante. Kadua, tingali, hindi siya magamit ng mga substandard mga materials. Kaya isa na sa mga kaso karon, duda sa mga tao kung ang building, kung mga condo unit yan po sa SM na mabulian sa isa sa mga nuda kay substandard mga materials. So pa, manpower, materials, tools, mga equipments, uban pa. Kinahanglan niya i-utilize ang tanan ng mga resources na nasa iya para likon ang building o matapos ko sumala sa itagda na oras. Okay. Bawa sa mga proyekto sa gobyerno, wala may klaro. Sunda o gusto ang dalan, pero walay kahumanan. Sundan pero walay kahumanan. Now, matag usa kanato kabahin sa lawas ni Kristo. O gihatagan taniya espirituhanon nga gasa. Espirituhanon nga gasa aron sa paglikon sa iyang simbahan. Dapat iunana ang paglantaw nato sa atong mga kagalingon. Bilang mga membro sa iyang simbahan, kita gamiton di ay sa Ginoo para build up, para mutubo, para bulikon ang iyang simbahan. Atong basahon ang Ephesians chapter 4, gikan sa verse 6 hangtod sa verse 17. At kamuhangyaon ng tindog, samtang atong basahon ng mga verses. Ephesians chapter 4, gikan sa verse 7 hangtod sa 16. Let's read these verses together. 1, 2, 3, go. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it.
This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. What does he ascended mean, except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens, in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So, TV lagi kita kinahanglan kasi wala hindi kita basa, pero marapusog-pusog na, kapag klaro na. Salamat Lord sa imong pulong. Kami nagtuo ng imong pulong buhi, ang imong pulong mapuslanon, alang sa among pagkinabuhi nga istuhanon. Kaya imong pulong, ang imong pulong mo ay mag-guide sa amo, magtudlo ka na mo, magsulti sa amo kung isa dapat ang upuaton. I-bless kami karon Lord as we study, as we meditate on your word. In Jesus' name, amen. Pinakamukabalik ko, lingkod. Una pangutana dinhi, what has been given to every believer? Unsay gihatag sa Ginoo sa mga magtotoo? According to verse 7, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. According to that verse, no? Unsay gihatag sa Ginoo sa ato? Grace. Sa ba ng grace? Pastor, pangalan mo ng tao? Ang meaning sa grace is God's unmerited favor. Unmerited favor. Kana bitaw, paghatag bitaw pabor sa Ginoo sa ato, bisan dili ta ngayon nga hatagan og pabor. Dili ta deserving nga hatagan og pabor sa Ginoo. Alam, pagluwas sa Ginoo sa ato, na dili man unta na mo'y angayan sa ato. Kaya angayan sa ato, bagay sa ato, silot, punishment kay makasasala man ta. Pero ginatagan ta o grace sa Ginoo. Padayag lang yung grace sa ato. Pagpakita nga dili kita angayan tubangan sa Ginoo. Then tanawa ka ng praise diha ng Christ gift. Gift. Gasa. Ang ginapasabot yan mga igsoon, espirituhanong gasa. So, sa ihatag sa matang usa, kamagtutuo ni Kristo, espirituhanong gasa. Kining espirituhanong gasa, dili ni parehas sa abilidad. Okay, sa diha nga natawag tao diri sa kalibutan, tagaan ta sa Ginoo og abilidad. Panalitan, abilidad sa pagnegosyo, abilidad sa pagpamiligya. So, sa nalaga na pagpamiligya, abilidad mo na, di ba? Ako abilidad na. Sa una, mabantayan ko sa akong igsuon sa tindahan, sukukuha ng mga bata, masigbalik-balik, balik. Hindi usahon, palit na naman, balik-balik. Huwag ko'y talent na, pero uban sa ato rin yun. Umanay na. Diba na isto? So,
pagbaligya, talent sa pagpintag kwarta, pagpanahi, pagkanta, pag-ayo, mga guba-guba. Sa talent. Pag-ayo makina, pag-ayo motor. Kung uban pa ng mga abilidad sa tao. Pero na ito makita nga, dili parehas tanan. May mga tao, kapag may abilidad, may mga tao nga mas gifted, mas talented, mas kusgan, mas bright, mas talented. Uwis ko tao ang abilidad. Pero mag-igsoon sa spirituhanong nga bahin. Okay? Sa spirituhanong nga bahin, kada isa sa ato gihatagan sa Ginoo at least usa ka spiritual gift. Muna di man ang ginagawa nga pagtudlo sa Biblia. Matag usa ka nato tagaan sa Ginoo at least isa ka spiritual gift. Kung makisong tag-abilidad ay ngayon nga basta ako abilidad to, talent. Kumpara na ito sa riyo sa uban, marami kayong talent ng uban, marami kayong ability sa uban. Pero sa spiritual nga bahin, matag-usa ka na ito, itagaan sa Ginoo o spiritual gift. Ingay ng tapan, naa kay spiritual gift. Kung sa kaala ng spiritual gift, dili na parehas sa spiritual gift o abilidad, dili na parehas. Now, isa ka group of spiritual gifts na isulti din sa verse 11. Ang uban, ihimo niya nga mga apostoles, isa rin nagkasa niya apostoles, propeta, isa rin niya kuyaw kayo. Sa lugar yung muli mo, mayroon ka propeta. Sa pa, magsangyaw sa mayong balita. Ay, nakuha na gusto. Kuyaw na. Sangyaw po sa mayong balita, ano mas dalan ka ron. Di ba? Dalan, no? Namangyari ko ka rin. Sa pa, mga pastor o mga magtutudlo. Nasakot, pastor, wala. Pero hindi lang ni nga bersikulo ang naglista metungod sa spiritual nga gasa. Daghan pa, napa. Dire sa Romans chapter 12 verse 6 to 8. Tingali na ay apil na buhane o isa niya, ha? Gasa sa pagsugilon sa pulong sa Dios. Gasa sa pagsilbi sa iyang isig katao. Mag-serve pa. Ha? Kala pastor, okay ko ana. Pagtudlo, gasa sa pagdasig, gasa din na. Nakita mo, eksami mo, message mo, wala na simba. Wala na simba itong biyagi, simba ka rin niya, uy, wala na hika itong biyagi, masawang ka. Ayaw na yung istoryahan yung bayan, kaya mga test naman na, di ba? Ito na yung istorya na kasi, paghatag sa mga kabus, mas may kalahian sa kabus o pobre. Kabus o nasa mas pait ang nagkahintag, ang kabus o pobre. Ang kabus, di na rin, no? Dato, pobre, tapos kabus. Sa pagdumala, pag-administer, pagtabang sa mga nag-isod. Spiritual gift ba yun siya? Right. At least isa, yung sa Bible, at least one. Siya ronan, tingali niya. Na, ayaw lang isulti sa ako. No? Ikaw lang naman ginawa na sa'yo. Sa panapay lista niya. Sa 1 Corinto, Kapitulo 12, 8 na 10. Hiya sa pagsugilon na itungod sa kaalam sa Diyos. Hiya sa pagsabot ni anak. Yung ito na mga speaking in tongues. Itong istorya o mga lingwahe na wala dito, hindi masaktan.
Pero na ako'y hiyas sa Ginoo gihatag sa tao aron sa pagsabot pag-interpret niya na. Ha? Adunay gihatagan og dako gayud nga pagtuo. Hiyas na siya. Kung adunay gihatagan og hiyas sa pag-ayo sa mga masakiton. Ha? Hiyas gihatag sa Ginoo sa katao. Aron sa pag-ayo sa mga masakiton. Ibalik na po din sa 1 Corinto 12, 8-12, pagtutudlo. Nagahimo mga milagro, kuyaw kayo. Nagkatapang sa mga nanginahanglan, magtatambak, nagasunti sa pinulungan na wala nila matuli. So, wala'y hindi kita mo ingon nga wala tayo spirituhan ng kasa. Nga naman, kaya ingon sa verse 7 ganina, but to each one, grace has been given to the measure of Christ. So, kada isa sa ato, kung inuray ang atong pagdawat ng Kristo, atong Ginoong manluwas, kung tinuod kita nga sumusunod, tumutuon ni Kristo, nahatagan na kita o espirituhan ng gasa. Wala lang tingari na ito, madiskubrihan pa. Wala pa lang tingari na ito, magamit. Pero naan na niya. So, akong ibalik, tapos, tanawag ninyo kung sa ang inyong mapil ba natin mo, di ba? Manatawag ko, so, akong ibalik, tapos pasaha, tapos timandi ko kung saan medyo feel ni mo nga mo na yung mga spiritual gift. Ya, exam tadinya ha. So number 2, how the spiritual gifts been given to the believers. Paunsagi hatag ni Kristo kining mga spirituhan ng gasa sa mga tumutuo. Ito din sa verse 8. This is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. Na kung bagisan ka ng word na He, kinsa ba na? Kinsa ng He niya? Kinsa? Si Jesus. Kung sa gisulti yan ang verse may tungkol kang Jesus, He ascended on high. Sisibuan na siya, mikayab siya sa langit. Unya sa iyang pagkayab, pagbalik sa langit, nagdala siya daghang binihag. When He ascended on high, He took many captives. When He ascended on high, sa iyang mikayab, ibalik siya sa langit, nagdala siya og daghan ng mga captives, mga binihag. Kisa nga mga binihag, kisa nga mga captives. Katong mga nituo, nidawat, kaniya, isip ilang Ginoo o manuluwas. Ngayon, and gave gifts to His people. Dahil iyang gihatagan o mga spirituhanong gasa ang iyang mga katawhan. Di ba? Kung Jesus ascended to heaven after His resurrection, di ba? Ang mga disciples naman to ang nagpadayon sa ministry ni Jesus. Ang mga disciples na. Pero nakahimo man sila sa pagpadayon sa ministry ni Jesus. Tungod kay gihatagan sila ni Jesus o mga spirituhanong gasa. Napadayon nila ang ministry ng gisugdan ni Jesus. Kani nilingkod pa ang ministry. Kaya gigamit sa mga disciples o sa unang mga Kristohanon ang gasa,
ang spiritual gifts na gihatag ni Jesus kanila. Una nga mahinungdanon kayo ang paggamit sa mga spiritual gifts. Gamito na siya aron sa pag-uswa, pagtubo, paglingkod sa buluhaton sa atong Ginoong Jesucristo. Muna ka mga disciples, wala na si Jesus, to na siya sa heaven, that they were able to continue the ministry in the presence of the Holy Spirit and with the gifts, spiritual gifts that they received from the Lord Jesus. Napadayon ang ilang ministry. Namurag na ihapon si Jesus sa itahang taliwala. Now, actually, kanang verse 8, verse 8, kini, ibasa na ito kanina, i-kota niya Apostol Paul, kasi Apostol Paul may kasulat ng Ephesians, i-kota niya gikan sa Psalm chapter 68, verse 18. Kapag narawan niyo pare-parehas, almost the same yun sila. Nga naman, yung verse 8, yung isulat niya Apostol Paul sa Ephesians, i-quote na niya gikan sa Psalm 68, verse 18. Nakalang ginapasabot din mahitungod na siya kang Haring David sa una. Di ba si Haring David, warrior siya? Warrior siya nga. Pansulungon niya ang mga lahi-lahi ng mga kingdom. Managitang sulungon niya mo sa kingdom, niya mapindi niya ka ng kingdom, dayon inikuli niya, dalhon niya ang mga binihag, dalhon niya ang mga kaptangan sa ilang mga kontra. When you ascended on high, you took many captives, you received gift from people. I-quote ka na niya Apostol Paul, Apostol Paul nagsulat sa Ephesians, aron ihulagway ang gihimo ni Ginoong Jesucristo. Anhi sa dinis kalimutan aron sa pagpindi. Dinis ginarian, para sa pagpindi. Anhi sa dinis kalimutan aron sa pagpindi, aron sa pagbuntog, pag-conquer sa kahom sa sala. Kahom sa kamatayon, ug aron sa pagpindi sa kahom ni Satanas. Pinagi sa iyang kamatayon, pinagi sa iyang pagkabanhaw, nabuntog ni Jesus tanan. Human niya nabuntog tanan, ikayab siya balik sa langit. Sa iyang pagkayab, ihatagan niya espirituhan ng gasa ang iyang mga katawan. So, how the spiritual gifts been given to believers? Ni anhi una si Jesus diri sa kalibutan. Ni kunsad siya sa lalong na Cebuano. Kaya una siya ni kayab, ni kunsad siya. Kung i-explain sa verse 9 o verse 10. Kung ikayab siya, hindi pasabot nga ni kunsad siya. Okay? He ascended man, before he ascended, he descended first. Ano naging sa verse 9 verse 10? Masayang pagkunsad, when he descended to earth, yan, gibuntog ang mga kaaway, sala, kamatayon. Yan ka nang i-conquer tanan, pinagi sa iyang kamatayon, pinagi sa iyang pagkabanaw. Dahil kayab siya. Ibalik siya sa heaven. O sa iyang pagbalik dito sa heaven, ihatagan niya o mga spiritual gifts. Ang iyang mga katawan, apil ka o ako. Salamat sa ginawa na. I-apil ta. But to each one, yung ganyan sa verse 7, grace has been given. Third question. What is the purpose of these spiritual gifts? Anong hatagan ng taniya o spirituhan ng gasa? Kasi may katuyuan sa ating Ginoong Jesucristo. Ito gimension kanina sa verse 11. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers sa iyang tuyo to equip His people. Kung sa tuyo sa Ginoo, anong ihatag niya ang mga espirituhan ng gasa?
gasa para sa apostles, prophets, evangelist yung tuyo to equip. Sa Cebuano na siya, aron maandam, aron matrain ang katawhan sa Dios sa pag-alagad. O din na ang main role nako bilang pastor. Ang ako diyan role mao ang pag-equip, pag-train kaninyo aron maandam mo, aron mabansay mo sa paghimo sa mga buluhaton sa Ginoo. Ang gawas nga tungod kay pastor, shepherd, magpakaon lagi sa pulong sa Ginoo. Gawas niya na ang ako di ay role na madina pastor, di ba? Pastors and teachers to equip. I-equip ka mo, i-train, bansayon aron kamo ang maghimo sa mga lugar. Dili man nato ni kaayo makita sa mga simbahan. Ano man? Kay kasagaran makita nato ang pastor may gahimo ministry. Diba? Ano man? Kay gisunduan mo. Ikaw yung gisunduan. Ikaw yung sa ministry. Ang malipot sa pastor, aminado ko gawa man po niya gitrain mo ng membro. Siya may manili, siya may magkaniko, siya may manapasok, siya may mag-Bible study, siya may mag-visitation. Hopefully, mga igsoon, mahimo nato din sa Davao Evangelical Church to real ministry. Kaya mo magiging ang design sa Ginoo. Hindi mo gini siya, hindi mo gini pwede nga ito ni kaya o kalimtan kay study ko na po official. So, di magkiyam mo ginato hinaot nga mahimo na ito kaya mo biniyang itulog sa Bible. So, muna tuyo sa Ginoo, niining mga gasa nga na-mention nato sa first level. Now, how about sa ubang spiritual gifts? Katong na-mention kanina sa Romans chapter 12, sa 1 Corinthians chapter 12. Ano sa tuyo sa Ginoo ato? Una mga igsoon, these spiritual gifts were given in order to edify one another. Edify ka na aron sa paglikon sa usa o usa. Aron sa paglikon, aron sa pagtabang, aron sa pagdasig sa usa o usa. So, gamita ang imong spirituhanong gasa aron sa paglikon, pagtabang sa imong mga kaubanan sa simbahan. Kaya ang spiritual na gasa dili na para nimo. Dili na para sa imong kaugalingon nga benepisyo. Kana mo timaan nato. Kanang spiritual gifts, it's not for our own consumption. It's not for our own benefit. It's for the benefit of other believers, of other people. Dili na para sa ato, kundi para na sa uban. Parehas po nga, itagaan sa Ginoo ang uban para ikaw makabenepisyo. Manatiman na ito. Iyon sa 1 Corinto, Kapitulo 12, versikulo 7, ato ni masahon. 1, 2, 3, 4. Ang matag usa ihatagan o hiyas na nagapakita na ang Espiritu Santo anaa kaniya. Aron makatabang siya sa iyang isika magtutoo. Para kay niya purpose nganong gihatagan ta sa Ginoo ang Espiritu hanong gasa aron makatabang, aron ma-edify ang matag usa, aron mulikon ang matag usa. Katapusan nato ng pangutana, what happens when these spiritual gifts are put to use? Kung magamit na nato, kung gamiton din nato, kung saan mahitabo? Kung atong gamiton ang mga spiritualong gasa na gihatag niya ka nato.
Ito kaya mo tabuhan. Mutubo kung muhamtong kita spiritually. Mutubo ta. Laing pulong sa mutubo kay muhamtong. Mumature. O kang atong pagtubo, makita una sa panaghiusa. So, dito sa verse 13, pinaagi ni ini, magkahiusa kita sa pagtuo o sa pag-ila sa anak sa Diyos. Panaghiusa. Kini panaghiusa, isa din kasinyales na nitubo ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Kung wala ta nitubo, kung mature kita, wala panaghiusa. Pagkahiusa pa rin yung mga immature. Gubot na. So, unang-unang na timailhan. Doon ay panaghiusa. Dahil makita po ang atong paggawi, sa katimailhan na nitubo, nihangtong ta sa atong pagtuo, pinaagi sa maayo na paggawi. Nanagyan po sa verse. Aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi. So, panaghiusa, paggawi kan itong pagdala sa atong sarili at tubangan sa mga tao, sa atong batasan, sa atong ginaiya, that we will behave in front of people. Ngayon tayo, gustuhanon ta, makita mo na nila sa atong pag-istorya, sa atong pag-handle sa mga problema, pag-handle sa mga kalisod, sa oras ito pagdala sa atong sarili, if we are under pressure, paggawi, pamatasan, kinaiya. So, makita sa panaghiusa, sa paggawi, ikatulo, dili na madala sa mga sayop na pagtulungan. So, kung ito mo ta, ihamtong ta, ang iyong diha ka, we are united. Nindot ang panaghiusa, maayo ang paggawi. Katulo, dili na basta-basta madala sa mga sayop na pagtulungan. Ingon diha sa verse 14, ug kun mahitabo kini kanato, grow kita individually and corporately. So mahitabo, dili na unya kita dapat, dili na unya kita mahisama sa bata nga madani. Unsa nang madani? Nang madala, madala sa nagkalain-laing mga pagpanudlo sa mga tao na nagalimbong o nagatuis sa kamatuoran. Ang Kristohanon na wala nitubo sa pagtuo, ang Kristohanon na wala nitubo sa pagtuo, giparihas sa usa ka bata. Bata nga madani sa nagkalain-lain ng pagpanudlo sa mga tao na nagalimbong o nagatuis sa kamatuoran. Di ba ang bata dali na mailan? Dali na patuuhon. Ano ba? Dali na madala ang istorya. Ano ba? Kaya yung siyempre ba? Ano na po ang Kristohanon na wala ditubo sa iyang kahibalo sa Biblia, sa iyang kahibalo mahitungod sa Ginoo. Dali ra madani, dali ra madala sa mga pagpanudlo sa mga tao na nagalimbong o nagatuis sa kamatuoran. Gusto sa Ginoo nga mutubo kita, magulong kita. Gusto sa Ginoo nga mag-grow kita. Mag-grow sa atong pagtuo, mag-grow sa atong kahibalo sa Biblia, para lagi, aron kita madali, aron kita madala sa mga bakat ng mga pagturuan na sa pagturuan. So, unsay mahitabo kung atong gamiton ang mga spiritualong kasa na ihatag sa Ginoo kanato, tubo ta, muhamtong ta, not only individually but also corporately. Mao gid ang gusto sa Ginoo sa ato.
Mutubo kita spiritually. Kaya kung mutubo kita spiritually, nindot kayo ang atong panagiusan. Maayo ang atong pagawin. Kaya kung mature ko, dili na tamadala, dili tamadani sa mga sayot na pagtuluran. Sa katapusan, tanaw na ito balik, no? Ang verse 16. He makes the whole body fit together perfectly. Now notice, as each part does its own special work. As each part does its own special work. Matag usa ka nato, part sa lawas ni Kristo. Matag usa ka nato dinhi kabahin sa iyang simbahan. Kung imo nang gilawat yun si Jesus and manluwas, you are part of His body. Meaning, you are part of His church. Kabahin na ka sa iyang simbahan. Kung kabahin na ka sa iyang simbahan, na kay role, na kay part, sabihin mo, hinta po, it helps the other parts grow. Kung himuon mo yung part, kung himuon mo yung responsibility, kung himuon mo exercise ang spiritual gifts na gihatag sa Ginoo sa inyo, yung that it helps the other parts grow. Matabangan niyo ang uban. Ma-edify ang uban. Ma-build up ang uban. Mulikon ang uban, mu-grow ang uban. Mutupo, mulikon. So, mga igsoon, biya ng Kristo, you have a job to do. You have a role to play. Matapos ka na ito, dapat kita mo lihok, dapat kita mo trabaho. Dapat yun kaya gamito na ito ang spirituhan mong kasa na ihatag sa Ginoo ka na ito. Karoon mulambo ang iyang simbahan. Karoon mulikon ang iyang simbahan. Karoon muswag pa ang iyahang buluhaton. Alang sa iyahang kahimayaan, alang sa iyang kalungan. Salamat Ginoo sa imong gitudlo ka na karon na naadi ay kami mga responsibilidad na imo ang i-expect na among pagkabuhaton. Pero Lord, una sa tanan, salamat sa imong pagluwas ka namo. Tungod sa imong pagluwas ka namo, nahimo kaming part sa imong body, nahimo kaming part sa imong simbahan, Ginoo. Imo kaming gihatagan og spiritual gift. Na pinaagi sa among spiritual gift nga nadawat di kanimo mulikon ang imong simbahan. Matabangan namo ang uban. Kung uswag pa kayo ang imong buluhaton, kung among gamiton, among i-exercise kining spiritual gift ni imong gihatag kanamo. Ginoo, tabangi kami, tabangi ang matag usa. Na una, among i-discover kung unsa ang spiritual gift na imong ihatag kanamo. Tabangi kami Ginoo nga muna kami oportunidad, dili kami maulaw, Ginoo, among itugyan diha kanimo, ngay kami tabang kanimo o surrender kami sa among matagsa-tagsa lingon o moingon kami Ginoo, gamita ako. Gamita kining spirituhan mong gasa nga ihatag kanako. Naot nga igsuon nga inunana ang atong response. Okay. Doon nagintay trabaho, responsibilidad. Nagintay role sa buluhaton sa Ginoo. Nandita din, hindi lang para mulingkod, hindi lang para mukanta. Eksakto mo na kung sino ba tayo, apil ta sa mga activities, pero naapay laing butang na gusto ipabuhat sa Ginoo sa ato. Salamat Ginoo kay nagpakita na kami
We are part of your body. We are part of your church. And you are expecting us, Lord, to exercise the spiritual gifts that you have given to us. Ginoo, panalangin kami karong gabi sa among pagtapos, sa among pagpamauli. Hinakot nga imong panalangin, maana sa matag usa. Isayod ka, Ginoo, sa among mga kahimtang, sa among mga problema, sa mga kabukaton, nga naa sa among kasing-kasing karon. Isayod ka, Ginoo, sa among sitwasyon, sa among trabaho, sa among pamilya, sa among panimulay. Nag-ampo ako kanimo ang mahal nga ikaw mag-minister sa matag usa niya karong dinhi. Mag-minister ka sa ilaha, Ginoo, physically, emotionally, and above all, spiritually. Dasiga ang imong mga katawhan, Ginoo. Tagbo ang ilahan, ikinahanglan sa matag adlaw. Nakaisa nagkalipay, dasiga sila, Ginoo, sa pagpadayon sa pag-alagad diha kanimo. Among gitukyan kanimo ang tanan, kay ikaw man, Ginoo, ang tatiya sa among kinabuhi. Gikan man kanimo ang tanan namong ikinahanglan sa adlaw-adlaw na tanan. Gikan sa among ginhawa, sa puso, pagkaon, tanan, Ginoo, gikan kanimo. Muna nga kami nagpaduol kanimo sa pag-ampo. Nagapangayo sa imong panalangin na maanaa ka namo kanunay sa pag-ampo. Isimba ka namo karong gabi, Ginoo, ipasalamatan, hidayin namo imong mahal nga ngalan. Salamat sa matag-usa nga niya karon, ikaw nga panalangin ka namo tanan sa among pagtapos sa among simba. Dalayon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Karon nga igsuon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya, ang kaluoy, pinaagi kami ng Jesucristo, ug ang presensya ug gahom sa Balaang Espiritu, magauban ka nato, magauban ka ninyo, gikan karon o sa walay katapusan. Amen. Ayong gabi sa atong tanan ng Ginoo, panalangin ka nato.